Welcome back to MemArt Movie Recaps. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang isang disaster movie mula 2020 na pinamagatang Greenland. Nakikita namin ang gawaing pagtatayo na ginagawa sa ibabaw ng isang napakalaking gusali. Dalawang lalaki ang nag-uusap tungkol sa ilang mga pagkaantala, ang isa na bigo sa sitwasyon ay ang amo, si John. Makalipas ang ilang sandali, nagmamaneho siya ng kanyang sasakyan, nakikinig sa radyo tungkol sa isang interstellar comet na lilipad malapit sa Earth. Dumating siya sa isang suburban na kapitbahayan at lumakad hanggang sa isang bahay, nag-aatubili na pumasok. Pumasok siya sa isang silid kung saan nakita ang isang babae sa isang treadmill. Mayroon silang awkward na pag-uusap na nakapalibot sa kanilang anak, si Nathan, at sa nalalapit niyang birthday party. Dumating ang araw at nasa sabik siyang makita siya. Pumunta sila sa kanyang silid at nag-usap tungkol sa isang guhit na ginawa niya sa darating na kometa, na pinangalanang Clark. Habang nakahiga sila sa kama, nalaman na ang bata ay isang diabetic. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa paghihiwalay ni John sa kanyang ina. Maya-maya ay nasa sala silang tatlo at nakikinig ng balita tungkol sa kometa. Ang interstellar body ay mabilis na gumagalaw patungo sa Earth at binubuo ng maraming piraso ng yelo na nasa likod nito. Noong gabing iyon, nakita siyang lumilipat pabalik sa bahay, kumukuha ng guest room. Kinaumagahan, muling nakikinig ang tatay ng balita tungkol sa kometa. Sinasabi nila na ang mga piraso ng kometa ay mahuhulog sa Earth, ngunit walang dahilan upang mag-alala. Habang nililinis niya ang grill para sa paparating na party, pumasok si Alay at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumunta sa tindahan para kumuha ng ilang bagay. Isinama niya ang kanyang anak at habang nasa parking lot pa, lahat ay nakatingin sa langit. Nakita nila ang kometa na papalapit. Sa loob ng tindahan, habang namimili sila, nakatanggap si John ng presidential alert sa kanyang telepono at pagkatapos ay isang automated na tawag. Walang sinuman sa tindahan ang nakakakuha ng parehong alerto. Ipinaalam niya na siya, kasama ang kanyang asawa at ang kanyang anak na lalaki ay pinili para sa emergency shelter relocation. Ang parehong alerto ay ipinapakita sa bahay na TV, ngunit hindi ito nakikita ng kaalyado. Mabilis na umalis si John sa tindahan kasama ang kanyang anak. Habang nagmamaneho sila pauwi, nakita niya ang mga sasakyan at eroplano ng militar na papunta sa kabilang direksyon. Pagdating nila sa bahay, nagkukumpulan na ang mga tao para sa party. Pumunta si John upang kausapin ang kaalyado sa kusina at tinanong siya kung nakuha niya ang parehong alerto. Pinaalis niya ito, sa pag-aakalang pagsubok lamang ito, ngunit sinabi niya sa kanya ang tungkol sa militar na nakita niya sa daan, na kainahinala tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kometa. Pareho silang bumalik sa sala, kung saan ang lahat ay nanunood ng balita. Umaasang makikita ang isang bahagi ng kometa na tumatama sa karagatang Atlantiko. Walang nag-aalala dahil ang isang imahe ng fragment ay ipinapakita sa screen ng TV at ang mga bata ay nagsisimulang magbilang. Pagdating nila sa isa, naghihintay na makita ang tilamsik sa karagatan, walang nangyari saglit. Nagkaroon ng kaunting lindol at si John ay lumabas ng bahay. Nakikita niya ang isang kawan ng mga ibon na lumilipad. Nang biglang tumama sa kanya ang isang napakalaking shockwave, naramdaman din sa loob ng bahay. Bumalik siya at lahat ay natakot, nakikinig pa rin sa balita. Inanunsyo ng newscaster na ang piraso ay nakaapekto sa isang lungsod sa Florida na may shockwave na nahulog sa libu-libong milya. Ang lungsod ay ganap na nawasak. Habang ipinapakita sa balita ang isang orbital shot ng pagtama ng kometa, iniisip ng mga tao kung mas maraming piraso ang tatama sa planeta. Si John ay nakakuha ng isa pang presidential alert. Nagpe-play ang tawag sa kanyang telepono at sa TV, kaya makikita ng lahat kung ano ang sinasabi ng mensahe. Wala sa ib. Nagtitipon ang mga tao sa paligid ng mga pintuan dahil hindi sila pinapasok. Tinutulak ng pamilya ang mga tao at pinapayagan silang makapasok na may barcode na natanggap nila. Pagdating sa loob, binibigyan sila ng mga wristband para sa personal na pagkakakilanlan at sinabihan na ilipat ang lahat ng kanilang mga gamit sa isang mas maliit na bag. Biglang napagtanto nila na wala na ang insulin para kay Nathan at kinuha ito ni John sa sasakyan. Pumunta si Alay upang sabihin sa mga sundalo ang tungkol sa kanyang asawa, ngunit sinabi sa kanila ang tungkol sa diabetes ng bata at nagdudulot ng problema.
Dinala siya sa isang superior na opisyal na nagpapalam sa kanya na ang isang taong may malalang kondisyon ay hindi maaaring makasakay sa eroplano. Sinubukan ni Alay na mga tuwiran sa kanya, ngunit tinanggihan siya. Siya at ang kanyang anak ay pinalabas ng base. Samantala, bumalik si John at patungo sa mga eroplanong hinahanap sila, na hindi alam kung ano ang nangyayari. Sumakay si John sa isa sa mga eroplanong papaalis na at sinubukang abutin si Alay, ngunit maaari. Nakita ng isa sa mga pasahero doon ang insulin at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga patakaran tungkol sa krimen, sa mga malalang sakit. John Panikson ang, nalabag ang base at nagsimulang bumaril ang mga tao patungo sa militar. May fuel leak ang eroplanong kinaroroonan ni John, kaya sinabihan niya ang lahat na lumabas at tumakas. Ang eroplano ay sumabog at nagdudulot ng chain reaction. Nalaman ni John ang tungkol sa kanyang pamilya na tinanggihan, dahil ang dalawa sa kanila ay nakabalik na sa kotse. At kapos na sa insulin si Nathan, ang kaguluhan sa harap ng base ay nagpapatuloy, kaya si John ay tumatagal ng ilang sandali upang makabalik din sa kotse. Pagdating doon, nakahanap siya ng mensahe mula kay Alay na dinadala niya si Nathan sa lugar ng kanyang ama, kaya sinundan sila ni John. Sa kalsada doon, nakarating si Alay at ang bata sa isang batika. Sinusuri niya ang kanyang asukal sa dugo at pumunta sila upang maghanap ng insulin para sa kanya. Biglang pumasok ang isang gang sa loob at nagsimulang magbaril, na pinapatay ang mga tao sa paligid. Nagawa nilang makatakas at sumakay sa isang kotse kasama ang ilang tao na magdadala sa kanila sa daan patungo sa kanyang ama. Ang mag-asawang sinasakyan ni Alay ay nagsimulang kumilos ng kakaiba ng napakabilis. Sa kalaunan, itinapon nila siya sa kotse, kinuha ang kanyang wristband at pinaalis kasama ang kanyang anak, na iniwan siyang napadpad sa highway. Samantala, maswerte si John na nakahanap din ng masasakyan hanggang sa Hilaga. Sa loob ng truck, nakipag-usap si John sa isa sa mga lalaking si Colin, na nagsabi sa kanya na papunta sila sa Canada kung saan may kakilala ang driver na may eroplano at maaaring maghatid ng mga tao sa mga shelter. Tila, itinayo ng militar ang mga silungan sa Greenland. Sinabihan siya ng lalaki na hanapin ang kanyang pamilya at makipagkita sa kanya sa Canada, para masakay nila ang isa sa mga eroplano. Isa pa sa mga tao sa truck ang tumitingin sa wristband ni John at hiniling na ibigay ito ni John sa kanya, ngunit nang tumanggi siya, isang malaking away ang naganap, ang bakbakan ay naging sanhi ng pag-ikot at pagbangga ng truck, na nagtapon sa mga tao mula sa likuran palabas. Nagpapatuloy ang away kahit na ano at natapos na ni John ang pagpatay sa lalaki. Namatay si Colin sa pag-crash. Pansamantala, sumakay muli si Alay patungo sa base kung saan patungo ang mga taong sumakay kay Nathan. Nakikita pa rin siyang nakasakay sa kanila pagdating nila sa airport base. Sa unang paghinto, habang ipinapakita nila ang mga wristband, sinabi ng bata sa sundalo na ang mga taong iyon ay hindi niya mga magulang at pinaalis sila ng sundalo, at dinala siya sa loob. Nang maglaon, nakarating din doon si Alay at sinubukan siyang hanapin, mula sa isang hinto patungo sa isa pa, mula sa isang unit ng medikal patungo sa isa pa. Sa wakas ay nahanap niya siya at nalaman niyang nabigyan siya ng insulin. Sinabi ng nurse na tutulang. Binigyan ng baril ng ama ni Alay si John at nagpaalam, na naiwan habang nagmamaneho sila palayo. Muling kumonekta sina John at Alay habang nasa biyahe, na nangangakong mananatiling magkasama. Huminto sila para sa isang blockade sa kahabaan ng kalsada, nang magsimulang mahulog ang mga labi mula sa kometa sa kanilang paligid. Nagmamaneho si John mula sa linya ng mga kotse, ngunit ang mga fragment ay bumabagsak sa lahat ng dako. Pumasok si Alay sa likuran para takpan si Nathan, habang si John naman ay nagsisikap na maghanap ng masisilungan. Huminto sila malapit sa isang tulay, kung saan nagtatago rin ang iba, ngunit tumakbo si John para tulungan ang isang lalaki na lumabas sa nasusunog na kotse. Kinagabihan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at dumaan sa Canada. Habang naghahanap ng paliparan, nakikinig sila sa radyo at natuklasan nila na wala na silang oras hanggang ang pinakamalaking bahagi ng kometa ay tumama sa Earth at sinisira ang higit sa 75% ng lahat ng nabubuhay na bagay. Habang nagmamaneho sila, nakita nila ang isang eroplano na nagpapahangin at ang isa ay halos lumipad, kaya hinabol nila ang pangalawa. Inihinto ni John ang eroplano sa pamamagitan ng pagmamaneho sa harap nito. Ang piloto ay nag-aatubili na dalhin sila,
dahil siya ay nasa buong kapasidad na, ngunit nagtagumpay sila sa pagkumbinsi sa kanya. Si John ay may panaginip tungkol sa mas magandang panahon at kapag siya ay nagising ay papalapit na sila sa Greenland. Ang lugar ay tila hindi apektado ng kometa, hanggang sa ilang sandali ay isang fragment ang tumama sa tubig at lumikha ng isang shockwave na tumama sa eroplano. Ang parehong mga makina ay nabigo habang sinusubukan ng piloto na panatilihing nasa hangin ang eroplano. Dumausdas sila sa hangin, maayos na lumalapag, ngunit tumama sa glacier. Ang mga piloto ay naipit sa impact, ngunit hindi sila matutulungan ni John. Nakita niya ang isang eroplanong militar na lumapag 1 milya ang layo, kaya ipinakita niya ang mga tao mula sa eroplano doon at pagdating nila, isang truck ng militar ang sumakay sa kanila at dinala sila sa kanlungan. Habang papasok sila sa loob, tumama ang planeta killer. Ang epekto ay makakarating sa kanila sa loob ng ilang minuto at ang mga tao ay lumalalim pa sa loob ng kanlungan. Pagdating sa loob, naghahanda sila para sa impact at isang flashback ang makikita sa dati nilang buhay, noong masaya silang magkasama. Pagkalipas ng 9 na buwan, ang planeta ay nawasak, ang mga lungsod ay ganap na nasa Syra. Ang isang signal ng radyo ay naghahanap ng mga nakaligtas at nagtatatag ng isang koneksyon, na nagpapalam sa tumatanggap na dulo na ang alikabok ay naayos na at walang radiation. Ang mga hatches ng kanlungan ay bumukas at nagpapakita na ang pamilya ay buhay pa, base sa pagkasira ng planeta. Bilang simbolo ng pag-asa, nakakita sila ng isang ibon na lumilipad sa labas at nagsimulang lumabas sa kanlungan. Habang nakikita ang mundo mula sa kalawakan, ang mga signal ng radyo ay nakikipag-usap mula sa buong mundo. May mga taong nabubuhay pa saan man sa planeta. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.